may bago tayong problema ngayon, no? Yung swing arm natin na luxury, baliko pala. Actually may mga aftermarket talaga na may defect, especially itong swing arm ko. Pagkabili, hindi ko rin naman kagad siya na check kung align nga ba talaga siya sa may chassis ko. So nung nagtanggal ako ng tapalodo, nag-GP-GP-han, chinek yung alignment sa likod, tabingi. So makikita nyo siya sa screen ngayon kung gaano siya katabingi, no? So ngayon, marami tayong napagtanungan, no? At saka syempre, isa lang ang kayang gumawa ng ganyan na kaya ng powers, kaya yung liability na, alam mo yun, may bayag na tirahin yung ganyang swing arm. So doon tayo sa mga builder, mekanikong mga builder, diba? So number 1 natin pupuntahan kagad is si Master Almal Malyari, no? AGM Motorsport. So nakikita niyo naman siya previously sa vlog ko na solid talaga gumawa, pulido, di ka paalisin na hindi okay ang motor mo. Okay lang na medyo matagalan, basta sure ball 100% na walang sabit or di ka babalik ka agad, ganun. Ganun gumawa, ganun yung mga mekanikong gusto natin, no? Hindi yung pera lang, yung to ganyan, masabi na pwede na yan, pwede na yan. Ito si Master, kahit na sumakay ka pa sa motor mo tapos may nakitang something, hindi ka talaga paalisin sa shop niya na hindi maayos ang takbo. So shoutout sa'yo, Master, no? So ngayon pupunta nga tayo, bago pala location nila, no? Nagpakarga ako ng 178cc ko sa kanya last year. Nasa Las Piñas pa siya, eh. Tapos nung binibreak-in ko na, after break-in ko, andito na sila sa bago nilang location dito sa may Cainta. Medyo malayo na sa atin, no? Kasi sa Las Piñas tayo minsan, sa Calamba. So medyo lumayo yung master mech natin. Pero dahil sa kalidad na gawa niya, pupuntahan pa rin natin yan. So makikita natin ulit yung shop niya mamaya. And so stay tuned na lang kayo. So yun na nga guys, napatuwid na natin, as you can see sa mga video tsaka sa mga pictures, na ituwid na yung swing arm natin na Racing Boy luxury swing arm. So nasa around SRP nito, nasa 8,500, 8,200, mga ganyan SRP niya dati, mga 2 years ago. Ngayon ay 2025, siguro sabihin natin nabili ko tong luxury 2 to 3 years ago, mga 2022 yun. So ngayon, yung mga normal na swing arm na RCB, minsan may factory defect din yun, Yung mga normal na swing arm ngayon, pumapala ng 10,000 mahigit, eh. Minsan nga 20k yata kalimitan, natatanong ko sa mga Facebook ng mga seller.
yung mga 20k. Tapos yung mga luxury naman, hindi ako sure kung magkano na pinapalo ngayon, pero alam ko mas mahal ang normal na swing arm ng Racing Bull. So yun, balik na tayo, no? Naituwid na. Nakita nyo naman sa video, kung hindi naman masyadong halata, ginamitan ng jack, itinukod dun sa may chassis. So hindi naman mabebengkong ang chassis kapag binabalik ko yung swing arm, kasi bakal yung chassis and then yung swing arm is alloy. So hindi talaga magagalaw yung chassis na bakal. So yun, ganun lang kadali. Ginamitan masyado ng tawag dito, yung mga alignment na may laser, mga pneumatic, hydraulic. Okay lang, sige, wala akong ipaglalaban. Gets kita. So yun, di ginamitan ng pneumatic, ganito ganyan. Tapos yung price, no, napakasulit talaga kay Master magpagawa. Thanks Master Almar sa pag-aayos ng ating swing arm. Ang daming mekaniko tumatanggi sa atin, no, sa mga ganyang bagay, mekaniko or machine shops. Siguro nga dahil takot sa mga swing arm na ganyan. Ayun lang, no, bilid talaga tayo kay Master. Eto na nga, bago pa ako umalis dun sa shop ni Master, okay ang takbo lahat. Oo, okay. Pero dumating ako sa Santa Rosa, sabi ko ba't ganon? Tuwing aarangkada ako, dito ko na naramdaman sa may Santa Rosa, Laguna, Santa Rosa, Laguna. From Cainta ako, kanina, naramdaman ko bakit tuwing maarangkada ako or mag-engine brake ako, kumikembot. Kumikembot yung swing arm ko or yung pakiramdam. Pero ako kasi, tagal ko na nagmamotor gamit tong Sniper 150. Halos gamay ko na yung mga movement, kung engine brake, kung may tama, bearing, ganito ganyan. So pababa ka sa dito sa may Santa Rosa, tiningnan ko, eto pala, wasak ang bushing ng swing arm. Bumigay. So mostly kasi pag bumibigay yan, andito lang sa may left side kung nasaan yung chain tsaka yung sprocket, kasi dun siya nakahata. Lalo na ngayong nagpakarga tayo, so ayun yung unang nawasak. So ipapaayos natin ngayon dito sa mga nagbubushing sa may parian. So kung kayo guys nasiraan kayo ng bushing around dito sa Calamba, sa parian, sure ball may mga gagawa yan. Kaso ang gusto nila, hindi sila magbabaklas ng motor. Ang gusto nila, nakabaklas na yung swing arm sa motor. Kung sa bagay, ako naman nagtanggal nito. Nung tinanggal ko, nagtanggal ng tornilyo sa suspension, ng axle sa may swing arm, pati yung likod na gulong, tinanggal ko rin. Caliper sa likod, tinanggal din. Kadena, tatanggalin din naman. So kung aftermarket din naman ng kadena nyo, saglit lang rin naman siya putulin. Gawa ng, may link yan eh. Ayan ko anong tamang term, pero may connection link siya. Nung naipakabit na natin, no, na murder talaga yung swing arm ko dun eh. Yung ayoko lang sa pinagpaayusan ko ng bushing na yon is syempre nakita nyo naman sa may video and picture, mano-mano nilang pinupukpok. So yung time kasi na yon, brown out yung hilera nila, so wala silang pump press. Yung pump press lang nila is yung clamp na iniikot. Yan, so ayun, pinukpok. Yung wala naman damage sa loob ng housing nung bushing. Kaso syempre habang pinupukpok nila, hindi ko rin mapigilang i-remind sila na yung swing arm ko na nakapatong sa simento, kung hindi man nila pinapatong sa kahoy, syempre i-remind ko sila na pasuyo na lang ipatong sa rubber or sa may kahoy para hindi ko masigas yung swing arm. Okay lang sana ang stock swing arm, kahit sa mo pa ipatong yan, hindi ako papalagi. Pero kung ganitong mga racing boy na swing arm tsaka alloy pa, so makikita yung gas-gas. So ayun lang, nagpakabit ako ng bushing. Ngayon siguro ang sabi nila taon naman daw ang bibilangin bago masira na naman ulit. So ang galing lang, no. First time ko lang kasi magpapalit ng bushing. Rubber bushing pa rin siya, pero nakita ko yung hinulmahan is galing sa gulong ng struck yung rubber. So di ibig sabihin ang tigas na nun. So sana talaga umabot ng ilang buwan, no. Tsaka sa gawa talaga ni Master, kalidad.
na-differentiate ko kagad yung experience sa pakiramdam na nag-ibang handling, lalo na tumuwid ulit. Kasi nagtataka ako nung nakaraan na bakit mas malakas ako lumiko sa kaliwa, mas comfy, mas comfortable lumiko sa kaliwa kaysa kumanan. Ayun pala, nakaganyan ng konti yung gulong ko sa likod. So yun, pati yung pudpud ng gulong ko mas lamang sa kaliwa. Although alam naman natin na mas malakas talaga lumiko yung mga professional sa kaliwa, gawa nga ng may throttle kasi dito eh. Mahirap bumangking ng konti sa kanan kaysa sa kaliwa, mas madali sa kaliwa kaysa sa kanan. Ayun lang sa perspective ko ewan ko na lang sa mga payo ng mga professional dyan. So ayun sir, kay Master Almar, thumbs up talaga ako sa'yo simulat sa pool. Very well recommended, AZM Motorsports. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa vlog ko kahit na voice over madalas, ganito ganyan. Siguro mag-vlog lang tayo next time ng kakarga tayo ng head. Lalagyan lang tayo ng head. Hindi naman siya siguro tataas ng CC, pero alam mo yun, mas makakahinga yung makina natin as na-explain ni Master Almar, no? So ayun, I hope may natutunan kayo sa ating munting vlog. Sana makahanap pa ulit ng content kasi alam mo naman, busy sa trabaho, busy sa business. Ayun, so that's it guys, peace out, Joke Rides, woo!